Bubuksan natin tong chin mount. Siyempre galing kay Hank. Forever chin mount. Forever Hank. Ito pala ay chin mount para sa ating first ever carbon helmet. So, syempre, kailangan natin ng chin mount dahil vlogger tayo. Pag open ng box, ito nga, nakita natin to. And then, may sticker. Ito ang bubuksan natin. So, dito pala nakalagay, ito ay para sa FTRFF 816 or Kronos, Sec Kronos na nakalagay. Ito, nabuksan ko na. So, lalabas lang natin. So, una, meron tayong parang, ito sa iba, J-hook ang tawag dito eh. Pero, parang gano'n na rin. Merong isang straight safety tether. Ayan. And the chin mount itself, ayan. So, sobrang linis, ano. Bago. Kami bago. Nakatatak pa, FTR, chuchu, ayan. Pero gagamitin natin sa Sec Kronos. And also, syempre, stickers. Hindi mo mawala yan. Shoutout sa Hank, kada bilhin nyo ng mga chin mount, meron syempre mga sticker na kasama yan. Meron pang manual, ano. Ito, installation guide. Mamaya basahin natin ng bahagya. Merong wipes 1 and 2. So, yung 1 ay yung basa at yung 2 yung tuyo. Meron pang screw. May plastic piece po nakalagay na rito. Yung 3M adhesive curing time strength. Basahin na natin to, no? 60% strength after installation. So, kapag kuwari, sabihin natin, kinabit mo na yung chin mount, and then ginamit mo siya agad, meron siyang tibay na 60% lang. Siyempre, there's always a possibility, dahil 60% nga lang siya, ay possible na chance pa rin na malaglag. So, sayang naman yung didikit mo rito. 90% strength after 24 hours. Kinabit mo naman to, and then hintay mo siya after 24 hours, 90% strength. So, matibay-tibay na rin yun, 90%. Okay na rin siya. Pero kung gusto mo makasigurado talaga, sa tibay talaga ng dikit ng 3M tape na to, sa 3M tape lang 100% strength after 72 hours. Kung gusto mo talaga makasigurado, 3 days, isaksak mo lang siya or idikit mo lang siya, 3 days hayaan mo lang yung helmet mo mamahinga. Kung may extrang helmet ka, yun muna yung gamitin mo. Or if ever na isa lang yung helmet mo para dito lang, huwag mo muna lalagyan ng camera. So, syempre, para mahinga, para tumigas din mismo yung pinaka 3M tape. Ikabit na muna natin yung ating chin mount sa ating Sec Kronos. Tuwan-tuwa talaga ako dito. Kanina ginamit natin. So, napakagaan. Literal, napakagaan talaga. Yung chin mount is dito natin siya ilalagay. So, looking at this is ayan. Ganyan ang pwesto niya, no? Ganyan. So, halos saktuhan lang talaga siya. May contour din dito na pasok dito, no? Diretso. Then, ito naman, dito, ganoon din, kasi diretso lang naman to Sakto rin dito, itong pinaka-edge na to, nandun siya. Ayan, ito. Maganda yung design. So, still, magagamit pa rin yung ating air vent. Paano ba? Paano ba to? Napakadami naman kang laman yan. Paano bang gamitin yan? So, eto, may number to. So, para hindi na tayo malito, may number na siya. So, syempre, number 1 ang una. Gamitin natin to pamunas kung saan natin ilalagay yung chin mount. So, maliit lang din naman ang kailangan natin. Kaya, syempre, kailangan natin punasan yung part na madidikitan para ma-make sure natin na malinis at walang aligabok. Walang sisingit na dumi sa madidikitan. Number 2 is yung dry. Yung pink. Para mag-dry na rin siya agad, ano? Para matuyo. Kaya natin sinusukat yung chin mount kanina para alam natin kung saan didikit yung pinaka chin mount at malaman natin kung saan na tayo maglilinis. It's time to remove this all. Sa pagdidikit, hindi naman kailangan na pagkadikit, ididiin mo agad.
Tatansyahin mo rin. Pagka dumikit na, huwag mo na siyang didiinan pa. Huwag muna. Para kung sakaling paling, wala tayong problema. Pwede pa nating ma-save. Harap ko lang muna sa sarili ko kasi kailangan ko makita siya ng gitna eh. Alright, so hindi ko muna siya diniin. Kung napansin nyo, parang pinatong ko lang siya. Parang hindi siya totally dumikit. Then, machi-check nyo kung pantay ba yung pagkakalagay nyo sa kanya. Kaya, ayan, yung ilalim, tignan nyo rin syempre. Ayan, yung gilid, pati yung harapan. So, kung sa tingin nyo okay na, that's the time na ipupush natin siya. No? So, let's push! Push! Before, gumagamit kami ng mga mount galing GoPro, yung mga may sticky din, na may 3M adhesive din. Ayun, sinusunog muna namin yung pinaka 3M tape. So, pwede rin namang gawin yon. Okay lang yun. Pwede pa rin natin gawin yon. Pero at this time, I think it's okay. Ayan. So, accessible pa rin ang ating air vent. Yeah. Pero hindi ko naman ito masyado talaga nagagalaw. Most of the time, top vent yung inaayos natin. Now, kailangan lang nating ipwesto yung ating safety tether. It's your choice kung paano nyo siya ikakabit. It's either, pwede siyang banat. Yung kasi banat yung, o na-stretch yung tali. Or pwede rin naman na, parang loose lang. So, it's up to you and it's up always to you kung saan mo siya ididikit. So, ilagay muna natin to, tali. Bago natin idikit, ilalagay muna natin yung tali. So, alam naman na natin kung saan natin ipupwesto. Yan, medyo mas okay dito. We are almost done. Ang kailangan na lang natin gawin dito is patuyuin for at least 24 hours. Sa mga gusto na kumuha ng chin mount like this kay Hankano, ibibigay ko yung link sa may description o kaya sa comment section so para makabili rin kayo. So, just sa may Shopee page na Hank mismo, napakaraming pagpipilian dyan kung ano man yung helmet mo, baka nandun sa kanya. So, para sa Chronos, kung meron kang Sec Chronos, parehas lang siya ng FTR FF186. So, parehas sila. So, kung naghahanap ka ng para sa Chronos, hindi siya nakalagay kasi doon for Sec Chronos. Hanapin mo yung FTR. Or, bibigay ko yung link sa may description. Yan lang. So, that's it.